standard or those flood control projects sa Ilocos Norte, itinuturo si Sandro Marcos. Naglustay lang po tayo ng pera diyan sa ICI. Hindi po pwede kasing gumastos tayo ng napakaraming pera diyan sa ICI, ni walang nagpapakita magkano bang ginastos ang pamahalaan diyan. Ano ang nakuha ng ordinaryong Pilipino? Wala. Isang malaking palabas, isang engranding produksyon, isang engranding sarsuela na ang direktor ay si Bongbong Marcos at ang kanyang producer ay ang Malacanang. Pero ang pera po ay galing sa sambayan ng Pilipino. Inilibing na ang ICI, wala pa rin hong napapanagot. Maraming naghahanda. Unahin ko muna siguro para public service muna tayo sa kapakanan nung mga babiyahe, kundi man po nakalarga na, yung aalis pa lang o kaya ay yung bukas po na may nagpaplanong aalis. Blow bagets, ito pong blow bagets, ito po yung pinaiksi at ginawang catchy na paalaala o reminder sa lahat po ng babiyahe. Isa-isahin po natin para po ang layunin po nito ay yung safety ninyo at yung safety ng mga makakasabay ninyo sa lansangan, makaiwas po tayo sa disgrasya ngayong Holy Week. Blow bagets, yung B muna, yung mga babiyahe, blow bagets, yung B, yung battery. I-check po ninyo yung baterya ng inyong mga sasakyan na makatiyak tayo na hindi papalya yung inyong sasakyan sa inyong pagbabiyahe para po maiwasan yung inconvenience. Yung L, yung lights, kinakailangan po yung headlights, yung tail lights, yung brake at yung signal lights dapat po gumagana. Hindi rin ito yung may pundido para po uli sa inyong kaligtasan. Yung O, oil, na kailangan siguraduhin na yung quality ng inyong oil malinis pa ho yung ginagamit ng inyong sasakyan at yung level o yung antas, yung sukat ng langis tama lamang, kundi ho hihinto po kayo ng inyong sasakyan sa daan. Titirik yan. Yung water, syempre yung radiator, dagdag nyo na rin yung water ninyo at ng mga pasahero ninyo sapagkat napakainit ho ngayon talaga. Magdala na rin ng tubig hindi lamang para sa inyong radiator o yung sa coolant ng inyong sasakyan, kundi pati sa inyo. Hindi po kayo ma-dehydrate. Yung B again ng blow bagets, yung brakes. Yung brakes, kung medyo lumulusot na po iyan, binobomba nyo na para huminto yung inyong sasakyan o para kumagat yung preno, wag nyo na hong magbaka sakali, wag na po. Pag binobomba nyo na yung inyong preno, ibig sabihin may diferensya na ho yan. Wag nyo nang gamitin, wag nyo nang isapalaran at hindi lang ho yung inyong kaligtasan. Ulitin ko, yung inyong masasalubong sa daan, yung mga pedestrian, yung mga tumatawid, yung mga kasama ninyong bumabiyahe, yung brakes, napakahalaga po niyan. Public service ho muna tayo. Yung air, check din ninyo yung hangin ng inyong mga gulong. Tingnan ninyo na sapat yung hangin dahil po hindi lamang para hindi kayo ma-flat. Pag hindi po sapat yung hangin ng inyong gulong, double time po yung pagkain niya ng pagsunog niya ng gasolina o krudo. So imbis na makatipid ho kayo, magdodoble ho yung konsumo ninyo ng gasolina o kaya ho ng krudo. At syempre, pagkatapos po ng air ay yung gas o yung fuel, which incidentally, nagtaas na naman po yung presyo ng diesel ng mga 12 pesos. Ang gasolina ho ay 250 ang average niyan. Ang kerosene ay 2 piso. This is as of yesterday, March 31, nagtaas na naman. So, check po ninyo kung kayang mag-full tank, i-full tank na ninyo o hindi naman, just be mindful o yung inyo pong sukatan ng inyong gasolina or crudo, baka mawala naman kayo ng gasolina. And yung sa blow bagets, yung E po dyan, yung engine. Check po ninyo yung engine. Dapat yan, nasa kondisyon Kung hindi, mai-inconvenience rin ho kayo. At sayang naman yung pagkakataon na makauwi sa probinsya o makapagbakasyon o kaya ay basta't kasama lang ang pamilya makapasyal. And mahalaga din
Yung letter T ng blow bagets, yung tires. Yung tires, yung gulong. Siguraduhin ho ninyo na nasa maayos na kondisyon yan, kundi baka sumabog. Pag sumabog yan, habang naka-high speed kayo, baka maaksidente ho kayo o kaya maka-aksidente kayo. Either way, hindi po natin ninanais iyon. And finally, yung blow bagets, yung letter S, yung inyong sarili. Self, yung sarili po ninyo. Mahalaga na kung kondisyon na po yung sasakyan ninyo, kinakailangan yung mga magmamaneho. Dapat yan ay kondisyon din ho kayo. Dapat kondisyon din yung mga nagmamaneho. Kung kayo inaantok o kaya ay masama ang pakiramdam, wag ho ninyong pilitin. Kung halimbawa ngayon po yung inyong lakad, ngayong gabi, babiyahe kayo. Kung nakakaramdam ng hindi mabuti sa katawan, inaantok ho kayo, wag ho ninyong ituloy. Anyway, kung naka-private car naman po kayo o nakapagrenta kayo ng sasakyan, oras naman ho ninyo ang masusunod. Pagpaliban ninyo, magpahinga at siguraduhin na tip-top shape, hindi lang inyong sasakyan, kung hindi yung inyong sarili, bago po ninyo patakbuhin yung engine o yung makina o yung inyong sasakyan na makaiwas po tayo sa disgrasya. Pinakamahalaga, ang buhay po ng bawat isa sapagkat pag tayo po yung reckless, pag may nangyari, wag naman ay hindi po napapalitan ang buhay ng tao. Yan po yung blow bagets na pre-trip safety inspection for vehicles, and this is just not a pre-trip safety inspection for vehicles, kung hindi pre-trip safety inspection for yourself. Pag wala sa kondisyon ng sasakyan, huwag tumuloy. Pag wala sa kondisyon, yung magmamaneho, ipagpaliban. Ngayon, marami po nagsasabi kanina, habang nagpe-prepare po tayo ng ating live today, yung blow bagets, Attorney Vic, pang mga na lang yan yung mga petrol na sasakyan, yung mga gumagamit pa ng makina, EV na ngayon. Hindi ito pong blow bagets na paalaala, applicable din po pa rin ito kahit na sa mga electric vehicle or hybrid vehicle. Again, just to put a context on how blow bagets is relevant to electric vehicles or hybrid vehicles, let me just give you a rundown again of blow bagets, this time for electric vehicles. Of course, yung blow bagets sa EV, wala na pong battery yun di ba? Electric na nga ho Ang B na lang check na lang ninyo yung battery level, yung charge level. Parang cellphone. Pagka 20% na lang, kargahan mo muna. Kung hindi, titirik ka niyan, ititigil ka niyan. And unlike in foreign nation or foreign country, marami na po silang mga charging stations along the way. Even in their highways, kahit po yung mga malalayong lugar. Sa atin po, hindi pa po ganun yan. So, check po ninyo yung level ng battery at yung LONW ng blow bagets, ganun pa rin yung ilaw, yung oil quality, at yung water coolant o radiator. Sa W naman po, yung W, wala pong radiator kasi yung electric vehicle Check po ninyo yung windshield washer. Para ho pagka marumi na yung windshield ninyo, meron pong tubig, malilinis ninyo, clear yung inyong sight sa inyong dinadaanan. And then of course, the brakes, yung air ng goma, pareho pa rin po yan kahit electric ang gamit ninyo. Yung G, wala pong gas yun lalo na yung full electric, di ba? Check ninyo again yung battery capacity. So relevant pa rin yung blow bagets whether you are using a traditional engine sa inyong sasakyan o yung electric vehicle. And of course, yung engine, while wala pong motor, check po ninyo yung alerts. Yung mga paalaala ng inyong electric vehicle, kung may mga nakailaw, baka may nakakaligtaan tayo na bigyan ng atensyon para hindi rin po kayo tumirik. And again, yung T, gulong, may gulong yan. Kahit po electric ang sasakyan nyo. At ang gulong yan, nakakatiyak tayo, bilog din. Mahirap naman na kwadrado yung gulong ng electric vehicle ninyo. And most importantly, yung S.
yung self, yung sarili. So yan, blow bagets, mag-iingat po. Sana po ay lahat tayo ay magkaroon ng meaningful observance of the Holy Week, and may we all have a safe travel papunta at pauwi sa ating destinasyon. Ganon din ngayon, habang tayo po ay nagla-live, marami pong salamat sa lahat ng nagpahintulot sa akin na samahan kayo kung ano man po ang inyong ginagawa. So tapos po tayo sa ating blow bagets. Alam pong lahat po ay naghahanda na, nagmamadali sa mga destinasyon natin. Kaya inuna ko po muna yung public service natin, yung blow bagets. Sa lahat po ng babiyahe, siguraduhin, hindi lamang ang sasakyan ang nasa kondisyon, kung hindi ang isipan, ang katawan, ang kalusugan ng magmamaneho. Kung sino man ang designated driver, pinakamahalaga pala, bago ko makalimutan, huwag magmamaneho ng lasing. Huwag magmamaneho ng nakainom ng sobra-sobra. Pinakamainam, huwag nang uminom. Kung magmamaneho, maglagay na lang ng designated driver. Yung talagang hindi po iinom. Again, while we are mindful of our own respective safety, kailangan isipin din ho natin yung ating makakasabay sa daan, yung ating makakasalubong, yung mga tumatawid, yung mga pedestrian, nang sa ganoon ho ay wala tayong maging perwisyo, hindi tayo makaperwisyo, hindi po tayo maaksidente, at hindi din po tayo makaaksidente. So blow bagets, mag-iingat po lahat, magkaroon tayo ng isang meaningful observance of the Holy Week, at makauwi po lahat ng ligtas papunta at pauwi sa inyo pong mga destinasyon. Batiin ko lang si Janet Panaligan, isa kang makabagong bayani, attorney. Saludo sa tapang at malasakit sa bayan. Marami pong salamat. Si Grace Celine Quevada, watching from Switzerland. Si Helio Bejo or Beho from Abu Dhabi. Helio Beho from Abu Dhabi. Emran Otik from Kuwait. Lulet Abelar ng Melbourne. Si Jessa Fujimoto from Japan. Grace Magalona at Vilma Lagura ng Hong Kong. Maraming salamat. From Cebu naman, si Sofia Jean Dueña from Cebu. Si Margaret Magsaysay, attorney, uuwi kami bukas ng anak ko from UAE. Grabe ang taas ng diesel. Sobra. At si Rian Alimento, I hope, Rian, I have read your surname right. Salamat sa advice, sabi ni Rian. Yes, ito po namang pahina ninyo. Ako lang po ang inyong tinig, pero ito po'y pahina ninyo, pahina ng mga ordinaryong Pilipino. Dagdagan pa po natin si Melanie Labanes. Mabuhay ka at salamat sa patuloy na pagtatanggol sa ating bansa. Sana po hindi lamang ako yung mga katulad ko, kundi tayong lahat. Si Corazon Gabriel, si Laika ng Las Piñas, Mildred Bio Vicente ng Vancouver, si Mea Lane Montemayor, nabasa na ito, si Maria Socorro Mejia ng Italy, at si Benny Pagdunsala ng Milan, Italy, Rowena Baga ng Qatar, o si Elizabeth Dak Maisog, Yokohama, Japan. Mabuhay ka, Elizabeth. Si Girly ng Hong Kong, si Maris Valdenobro ng Brunei, at Santander Enen ng Kuwait. Marami pong salamat. Na-diskurso na po natin yung ating public service, ang advisory po ng pag-iingat sa lahat sa blow bagets. Mag-iingat sa biyahe, tungo po tayo dito sa tax-free na sahod. Kakasahod lamang po ng mga sumasahod tuwing kinsenas at katapusan kahapon. Ito po yung ating kahit pa po noong 2024 at 2025. Nung nakikita po natin na sinasalaula yung ating saligang batas, sinasalaula yung ating pambansang budget, tayo po'y nananawagan na. Bigyan naman sana ng reprieve. Bigyan naman sana ng pahinga. Bigyan naman sana ng kaunting luwag yung mga kubang-kuba na mga ordinaryong manggagawa. Kahit po negosyante, kahit po business owner, kahit po employer. Sapagkat nakita naman natin kung paano linustay ng kasalukuyang administrasyon
yung trilyon-trilyon piso natin. Kanya po kanina nag-iisip ako, ano kaya ang maaring ibigay ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa mga ordinaryong Pilipino? I-discuss po natin ito. In the light of yung projection, natapos na po kasi yung buwan ng Marso at alam ho ninyo, nung February, ang inflation rate ng Pilipinas ay 2.4%. Sinasabi ng economic managers ng administrasyon ni Marcos na ito raw po'y pasok pa sa kanilang 2 to 4% inflation rate projection, yung 2.4%. Subalit, ayon po sa BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas na po ito ang kanila pong projection for March, itong kakatapos na buwan, maaari pong pumalo ng 3.1 to 3.9% ang ating inflation. Ibig sabihin, tumataas. Hihigitan niya yung 2.4% inflation rate natin last month, nung month of February. Ang kanila pong projection ngayong Marso, baka po sumipa ito ng 3.1, between 3.1 to 3.9. Bakit to tataas? Apat na bagay lang munang tingnan natin. Yung hindi maawat na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Wala po tayong magagawa dyan. Wala po. Wala tayong magagawa dyan. Except naghanda sana yung pamahalaan. Pero yung control po, wala tayong magagawa dyan. Wala tayong magagawa sa presyo ng produktong petrolyo. Maliban na lamang, tanggalin muna, pansamantala, yung VAT sa petroleum or fuel or diesel products. Yung excise tax po, maliit lang ang mababawas dyan . Mga 5-6 na piso ang mababawas. Dapat po tanggalin, kung may tatanggalin man, 12% na VAT na ipinapataw sa produktong petrolyo. But anyway, dito po muna tayo sa causes ng inflation, yung push. Why is it going upwards? Yung hindi po maawat na presyo ng produktong petrolyo, yung pagtaas po ng presyo ng bigas. Kaya hindi ba merong panukala na maglalagay ng price cap o yung price ceiling, 50 pesos kada kilo ng bigas. Hindi rin po ganun kadali yan. Dahil kapag ka nag-impose ng price cap ang administrasyon ni Bongbong Marcos, history, yung kasaysayan, napatunayan na pag may price cap or may price ceiling, nagkakaroon po ng kakapusan sa supply. Bakit? Wala pong negosyanteng namuhunan ang gustong malugi ang kanyang hanap buhay. Halimbawa, kung nabili niya ang kanyang inventaryo ng 53 pesos, halimbawa na lang, kada kilo ng bigas, tapos oobligahin siya ng pamahalaan na magbenta ng 50 pesos lamang, lugi na agad siya ng 3 piso. Hindi naman siya gobyerno. Kanya nga siya naging pribado at naghahanap buhay dahil gusto niyang kumita. At kumita ng marangal. Hindi kagaya ng mga nagnanakaw ng trilyong piso natin diyan sa pamahalaan. Pangatlo, yung Meralco serviced areas, magtataasan at nagtaas na po yung singil ng kuryente. Dependent din po kasi sila sa presyo ng produktong petrolyo na nagpapatakbo sa kanilang mga sistema, sa kanilang kumpanya, kaya ipapass on po nila yan sa mga consumer. At higit sa lahat, yung pang-apat, yung patuloy po na pagdausdos ng halaga ng piso. Kahapon, nagsara ng 60.75, ngayon po ay kanina intraday trading, medyo lumakas ng bahagya ang piso. Hindi ko lang po natitiyak ngayon kung magkakano siya nagsara ngayong araw, na yan po ang ating magiging measure ngayon. Kanina po bahagyang lumalakas ang piso. Ngayon mukhang magsasara, please feel free to correct me, ng 60 pesos and 30 centavos. An improvement of mga 40 centavos. At least may improvement, pero bagsak pa rin at nakatawid na tayo sa 60 pesos ang halaga po. So pag nagpatuloy po yung inflation na papataas, ang projection po ng ilang mga eksperto,
Pagdating ho ng April, baka 5 to 5.1% na ang ating inflation rate. Ano ngayon po ang kahulugan ng 5 to 5.1? Pagka sinuma po nyo, nag-average po kayo, ilalabas na po siya sa 5% for the whole first 4 months of 2026. Meaning, mas mataas na po ito sa targeted 2 to 4% band ng BSP. Ito na ho, papasok na yung ating diniskurso, mga 2 linggo na po siguro ang nakakaraan, na ang magiging bunga ng unjustified attack of US and Israel on Iran, in the guise of yung kanilang uranium enrichment, pinipigilan, etc. Ang magiging epekto po natin, at least dito sa Pilipinas, sa ating mga Pilipino, ay yung tidal wave of inflation. Ito po ay ating naging pamagat 2 weeks ago. Ito na po yan. Hindi na po may tatanggi na meron na talaga tayong global economic crisis. Others refer to this as global economic meltdown. Nandiyan na yan, hindi na natin maiiwasan, hindi na rin maitatanggi. Hindi nga na itanggi na ni Bongbong kahit anong pilipit niyang propaganda eh. 'Di ba? Nagdeklara ng emergency, state of emergency pagdating po sa energy, And of course, kahit po dadanasin na natin itong tidal wave of inflation, wala pa rin plano si Bongbong Marcos. Absent pa rin. Absent ang plano. Panay propaganda lamang, PR optics ang ginagawa. Ang sinisikap niya na magbigay ng pahayag na kung saan kakalma ang mamamayang Pilipino. Kagaya ng na meron daw tayong sufficient supply or availability ng produktong petrolyo. Ang problema ho, hindi naman sila nagsasabi ng totoo. Mabuti pang naging maingat sila sa ganyang mga pahayag dahil pag yan po, kung ilang araw man ang natitira sa inventaryo ng mga oil companies na may-ari pa silang makapagbenta ng produktong petrolyo at gasolina, magkakaroon na naman tayo ng pagpipila o rationing ng kung ano mang natitira sa inventaryo. Mahirap po kasi yung gagaransya mo that we have enough or sufficient fuel supply. Dahil ang problema po, tama yung sinasabi nila, hindi daw po problema ang production ng langis at supply. Tama, ang problema mo, saan ka kukuha ng supply? Dahil hanggang ngayon, sarado po yung Strait of Hormuz. At alam naman din ninyo yan, nanonood kayo ng international news, nagbabasa kayo ng mga international na pahayagan with emphasis on international dahil yung mainstream media natin, wala na po tayong aasahan dyan. At alam naman natin, nagbabanta din yung Houthis ng Yemen na isasara nila yung Bab el Mandeb Strait. Ano po yun? Yung po yun sa kabilang side naman ng Strait of Hormuz. Kung sa Strait of Hormuz, 20% po ng supply ng langis, pati yung liquefied natural gas ay diyan dumadaan. Sa kabilang side naman, 15% po of global maritime traffic doon dumadaan. Pag yan naisara din, whether in full or partially, lalo pong matitindi ang ang problema natin sa supply. So hanggat sarado itong Strait of Hormuz, 20% na agad ng supply ng langis sa buong mundo, bawas na po iyan. Diba? So magkakaroon talaga ng higpitan. Again, I'm drawing this from experience that we all experienced noong COVID-19. Di ba hindi tayo priority pagdating sa bakuna? Inuna muna yung mayayamang bansa bago dumating yung mga bakuna sa third world or developing countries kagaya ng Pilipinas. So ganoon din po rito. Bago tayo makakuha ng supply, uunahin ho muna yung malalaking bansa. Yung mga mas malalaki yung industriya. So, importante na bago tayo magpunta
dito sa mahabang break dahil ngayon po magkikita-kita po tayo next week na dahil bukas Thursday, Friday wala po muna tayong live. Gagabayan ko lang ho kayo sa mga talagang importante usaping panlipunan na dapat po ninyong sana ay dalin po ninyo saan man po kayo pupunta. Kung kayo'y mamamasyal, kung kayo'y magbabakasyon, kung kayo'y uwi sa probinsya, magre-reunion, ito po yung gawin ninyong topic. Pag-usapan natin, hindi po pwedeng iwasan dahil nandito na po ang problemang ito. Yung sinasabing makikipag-usap o nakikipag-usap ang bansa natin, bansang Pilipinas, sa bansang Iran, para daw po padaanin yung mga Philippine-bound ship na dadaan dyan sa Strait of Hormuz, yun po ay propaganda pa lamang. Ito po yung tinatawag nating another political propaganda na holding talks. Maaring nag-uusap-usap. Kaya lang, lagay po natin sa tamang konteksto. I do not want to be the killjoy or yung pong sisira sa mga napaniwala agad-agad na nakikipag-usap tayo sa Iran. You must remember, yung mga bansang, yung UAE, yung Kuwait, yung Dubai, yung Qatar, yung Bahrain, yung Kingdom of Saudi Arabia, they were never attacking Iran during the start of this US-Israel-led war on Iran. Hindi sila sumusugod, wala silang opensa. Kaya lamang, bakit sila pinadala ng mga missiles ng Iran? Kasi they are playing host to US military bases. Huwag nating kakalimutan na tayo dito sa Pilipinas ay mayroong siyam, at least yung alam natin, yung published, yung publicized, merong siyam na EDCA bases dito sa Pilipinas. Paano tayo pagbibigyan basta-basta ng Iran kung tayo ay playing hosts to 9 US military bases? Kaya maghinay-hinay po kayo, ito po isang yung holding talks with Iran soon for the safe passage of our Philippine-bound oil ships. Wala pa po yan. Napakarami pa pong komplikasyon yan dahil syempre kung ikaw si Iran, hindi mawawala sa isip mo na baka yung ibang gagamiting aeroplano, warship, missiles at kung ano man ay manggagaling sa Siyam na military bases ng Estados Unidos na nanandirito po sa Pilipinas. Kaya ang isang nakikita natin, imbis na panay propaganda o political PR optics ang ginagawa ni Bongbong Marcos at ng Marcos administration, tingnan sana yung ayuda, yung konsepto ng ayuda. Mga kababayan, ang binibigay po na ayuda ay nakakonsentrate doon sa mga nasa public transport sector. Yun daw po yung simula. Fine, maganda yan, wala tayong debate, tulungan. Dapat silang tulungan. Kaya lang yung ayuda, ano na ba? Yung estado ng ayuda, yung ating mga manonood at subscribers and followers na involved sa public transport, nabigyan ba lahat ng driver at operator ng public transport sa buong Pilipinas? Kung hindi, kailan? Yung mga tricycle operators and drivers, yung mga TODA, sila raw po'y makakatanggap ng 5,000 pisong ayuda after ng Holy Week. Next week pa ho kayo. Yung 5,000, ulitin ko yung 5,000 yan, wala na pong kahulugan yan. Kukunin nila yan, marapat lamang. Pero pambabayad na lang nila yan ng mga nautang nila. Pag nabayaran na yung nautang nila, wala pa rin silang pang krudo. Wala pa rin silang pang diesel, wala pa rin silang pang gasolina. Bakit? Na-consume na ho, nabayaran na. Yun po yung sa public transport sector. Tanong, paano yung mga wala sa public transport sector? Paano yung mga ordinaryong manggagawa? Paano yung kagaya ninyo, kagaya ko, kagaya ng higit na maraming Pilipino? Anong ayuda o anong tulong ang ibibigay o ibinigay na ng gobyerno? Yung 50% na fair discount sa LRT at MRT, paano
yung hindi naman gumagamit ng LRT at MRT. Again, that is being parokyal. Kung LRT at MRT lang ang pinag-uusapan natin. Wala namang LRT at MRT sa Mindanao. Wala namang LRT at MRT sa Visayas. Wala namang LRT at MRT sa BARM. And yet, nakakaramdam sila ng hirap dulot ng sunod-sunod at hindi na makontrol na pagtaas ng produktong petrolyo na ang kasunod na po niyan, pagtaas ng presyo ng bigas, ng pangunahing bilihin, ng kuryente, ng lahat. So yun po yung tanong natin. May ayuda nga sa public transport sector. Nakakonsentrate initially sa Metro Manila. But again, that is too narrow a view, that is too narrow a perspective, that is too parochial. Paano yung outside of Metro Manila? Metro Manila lang ba nagtataas ang presyo ng produktong petrolyo? Paano yung hindi sumasakay ng MRT at LRT dahil wala naman tren sa Mindanao? Wala naman tren sa Visayas. Wala namang LRT at MRT dyan. So, excluded na agad sila sa benepisyo mula sa pamahalaan. Kaya ho dapat yung aking nakikitang isa, tax-free na sahod sa lahat ng manggagawa para patas, para lahat makaramdam ng kaunting luwag. Kagaya po ni Azalina Garay Natalak. Nakakaloka sa transport lang binibigyan. Pero paano yung nasa construction? Wala. Grabe katanga talaga ang namamahala. No? Ganon din si Margaret Magsaysay. Tama ka po, attorney. Si Lisette Flores Kafranca, good afternoon din sa iyo. Si EDC Sun Thunder. Attorney Vic, ubos na po ang pera. Nasa maleta na ang lahat. Tama yan, EDC Sun Thunder. That is why when I was thinking, ano ba ang dapat ding gawin ng pamahalaan? Dahil sabi nga nila, mag-suggest kayo. Ang nakita kong isa, yung matagal na nating kinakampanya. Yung kampanya ko naman ho kasi, born out of what we have all experienced and still are experiencing. Ninanakawan po tayo araw-araw trilyon-trilyon piso. So, hindi po tayo makikipag-debate. Hindi po tayo makikipagtalo sa mga dalubhasa, sa yung mga ekonomista, na hindi naman pwedeng dole out, hindi naman pwedeng bigay ka ng bigay, hindi naman pwedeng magbabawas tayo ng mga buwis, tatamaan ng koleksyon, etc. Tama naman po yun in theory and in principle, and probably in practice. But they should also not argue with us. How can they argue with us? How can they argue with me in our position na dapat naman bigyan tayo ng reprieve, bigyan tayo ng pahinga, bigyan tayo ng konting luwag sa pamamagitan ng tax-free na sahod. Ibig sabihin po, doon sa compensation. Di ba, tuwing sahod, hindi nyo pa nakukuha yung pinaghirapan ninyo, kaltas na yung buwis. Bigyan lang tayo ng pahinga. Ano? Kasi hindi nila pwede sabihin, babagsak ang koleksyon, mahirapan ng gobyerno. Kahit po hindi naman bagsak ang koleksyon, ninanakaw lang ng gobyerno Di ba? So, naintindihan ko po yun. Naintindihan ko yung prinsipyo po ng yung lifeblood doctrine. No? Ano po yung lifeblood doctrine? Alam ko naririnig nyo ito, hindi kinakailangan maging abogado, yung mga subject po sa kolehiyo, probably baka pati sa junior, senior high na didiscuss ito, yung lifeblood doctrine. Ibig sabihin po noon na yung mga buwis ay nagsisilbing dugo na dumadaloy para po mabuhay ang ating pamahalaan. Tama po yun. Wala po tayong pagtatalunan. Yung taxes, yung lifeblood doctrine. Taxes are the lifeblood of the government. Tama. Ang tanong, paano if yung mga taxes na yan are not spent properly? What about if those taxes that are coming from collections from taxpayers like you, like me, like us, ninanakaw lang at nauuwi diyan sa flood control scam? Di ba? Kung sinasabi na itong lifeblood doctrine that taxes are lifeblood of the government, taxes are the lifeblood of the economy, meron din po tayong pwedeng sabihin sa kanila.
Huwag din nilang kakalimutan yung doktrina. Do not kill the hen that lays the golden egg. Di ba? Yung golden egg. Sino yung mga hen that lays the golden egg? Tayo po yun eh. Tayong mga taxpayers. Tayong mga ninanakawan ng trilyon-trilyon piso. So, dapat isipin na kesa ayuda, targeted, at pag tinarget mo naman, hindi rin nabibigyan ng lahat dahil sabi ng DSWD, double, triple, quadruple check pa nila yung listahan kung tama. Pati po yun, pambubudol. Ano pala yung pinagbibigay nila na ayuda nung nakaraang taon? Di pala sila nakakatiyak kung dapat makatanggap yun o recipient yun ng ayuda, pero pinagbibigyan nila. Ngayong meron tayong tunay na krisis na nangangailangan ng ayuda ang mga targeted sectors of our society, and they began with those belonging to the public transport sector. Hindi lahat nabibigyan dahil hindi po updated, hindi validated yung listahan. Kaya ang naiisip nating isa ay across the board. Bigyan luwag lahat. Bigyan ng reprieve. Bigyan ng konting tulong. Paano? Tax-free na sahod. Hindi po habang buhay. Masyado pong matagal yung isang taon. Para pong I was researching, meron po palang panukalang nakabimbing ngayon diyan sa Kongreso, yung House Bill 6205. House Bill 6205. Ang nag-akda nito ay si Eli, yung ating kaibigan, si Congressman Elijah Eli San Fernando. Pero yung kanya naman, income tax holiday on compensation. Pareho din po ng ating panukala na tax-free na sahod. And hindi man po perfect pa sa ngayon yung kanyang panukala, the strongest argument of you and me, of ordinary Filipino people, ninanakawan nyo nga kami. Kaya pwede ba huwag nyo kaming paandaran na babagsak ang koleksyon ng gobyerno? Bakit ba kayo nangungulekta? Para kanino kayo nangungulekta? Para patuloy naming sustentuhan ang pagnanakaw ng mga nasa pamahalaan? Ito po'y tanong. Di ba? Dahil pagod na po at kuba na ang higit na maraming mga Pilipino. So pag-isipan po dapat ito. And I agree, dito sa House Bill 6205 ni Congressman Elijah Eli San Fernando ng Kamanggagawa, party list, kasama natin yung Kamanggagawa, humihiling ang kanyang panukala ng income tax holiday on compensation. Sabi kasi ng iba na, bakit ka pa mag-income tax holiday pagka not more than 250,000 ang iyong annual income, exempted ka na. Hindi po, sa compensation. Ito po yung hindi pa nahihipo, hindi pa nahahawakan ng mga ordinaryo manggagawa, yung kanilang pinaghirapan, kaltas na po agad. Again, my question to those who are saying hindi yan ang tamang patakaran, ano tama? Patuloy tayong magbayad ng buwis para lang meron tayong pangsustento sa patuloy na pagnanakaw ng mga tao sa pamahalaan. Araw-araw po tayong ninanakawan eh. And ito pong topic natin ito ay konektado din sa paglilibing. Inilibing na po kapon. Matagal na patay yun. Oo, yung ICI, inilibing na. Hindi man ho nagtagal patay agad ho yun inilibing na kahapon. At sa paglibing sa ICI, inilibing na rin yung mga dapat managot, yung may pananagutan. The whole ICI exercise, ito po yung napaka-engranding paglulustay na naman ng buwis nating mga Pilipino. Nagbuo ng isang komisyon kuno na magkakaroon doon ng transparency and accountability. May napanood ba kayo na live investigation ng ICI? Magkakanong pera ang ginastos nating mga taxpayers diyan sa ICI? Ano ba ang ICI? Isang malaking sarsuela. Napaka-engranding sarsuela, napaka-engranding produksyon ng Malacanang na ang direktor ay si Bongbong Marcos. Para pagtakpan yung mga nagnakaw ng trilyon-trilyong piso. Linibing na kahapon si ICI, inilibing na rin yung mga dapat managot dito sa trilyong pisong flood control scam,
dito sa ghost flood control projects, dito sa substandard ghost flood control projects. Take the case of Region 1, ni hindi pinatawag yung regional director dyan, ni hindi inimbestigahan yung mga substandard or ghost flood control projects sa Ilocos Norte. Itinuturo si Sandro Marcos. Naglustay lang po tayo ng pera dyan sa ICI. And much as we want to be solemn or a little light ngayon pong Holy Wednesday, hindi po kasi pwedeng maging a little light dahil hindi naman po titigil yung pagkalam ng sikmura ng mga ordinaryong Pilipino, hindi ba? Hindi naman po titigil yung presyo ng langis at lalo tayong hindi titigil yung paghihirap na dinaranas nating lahat. Kanya patuloy ko po kayong ginagabayan habang papunta po tayo dito sa long weekend break para po baunin po ninyo itong mga topic na ating dinidiskurso sa inyong mga pamilya, sa inyong probinsya, sa inyong reunion, sa inyong pagpasyal, sa inyong hapagkainan. Pag-usapan po ninyo. Hindi pwede kasing gumastos tayo ng napakaraming pera dyan sa ICI ni walang nagpapakita magkano bang ginastos ang pamahalaan dyan. Ano ang nakuha ng ordinaryong Pilipino? Wala. Isang malaking palabas. Isang engranding produksyon. Isang engranding sarsuela na ang direktor ay si Bongbong Marcos at ang kanyang producer ay ang Malacanang. Pero ang pera po ay galing sa sambayan ng Pilipino. Inilibing na ang ICI, wala pa rin hong napapanagot. Nandyan pa si Saldi, nandyan pa si Martin, nandyan pa si Adrian Bersamin, si Traiji Bolaybar, si Mina Pangandaman, si Manny Bunuan. Andyan pa ho sila eh. Namatay na yung ICI, yung komisyong binuo ni Bongbong para mag-imbestiga, namatay na, laya pa yung mga taong dapat sanang managot. Di ba? Akmang-akma. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Kaya po yung ating panukala na isang nakikita natin, tax-free na sahod. Alma, Yulo, Mamosto, maraming salamat. Sana po patuloy kayong mag-share, lalo na po yung nasa Facebook dahil tayo po ay naka-shadow ban as per our mga volunteers and advisors on social media. Tayo ay naka-shadow ban at ang gamot po dyan, push po ninyo, i-share po ninyo, bukod sa inyong pag-like, pag-comment, pag-react, pag-follow, i-share po ninyo para higit po ang makapanood at sana ay maiangat natin ang antas ng pampublikong diskurso sa pamamagitan po ng ating pahina. At yung nasa YouTube po na channel natin, patuloy po kayong mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-react at mag-comment. Mahalaga po yon para higit na dumami ang makaalam ng mga tunay na mahalagang usaping panlipunan na dapat po nating tinatalakay sa ating layuning maiangat. Sa ating advokasya na iangat ang antas ng pampublikong diskurso, iangat ang inyong kamulatan, iangat ang inyong kaalaman. So ito po yung ating panukala. Tax-free na sahod. Maybe 3 months, maybe half year. 6 na buwan. I just do not know the exact number. Of course, they will argue. Hindi pwede yan. Hindi pwede babagsak ang koleksyon, babagsak ang buwis. Paano natin papatakbuhin ng gobyerno? Soli nyo yung mga mali-malitang ninakaw ninyo. Diba? Dahil nasa receiving end po ang mga ordinaryong Pilipino. We have been at the receiving end for the longest time. And we have all witnessed kung gaano ang pagnanakaw, gaano katalamak, kagarapal, lantaran, ang kurakot at korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Mantakin ninyo, meron naman silang propaganda. Dito lang talaga ako nakakakita na nakuha pang magbakasyon. Magbabakasyon, Holy Week sa North. Sa North, ano bang may tinanong ko sa kaibigan ko, bakit kaya sa North? Kasi masarap mag-snorkeling doon. Snorkeling ang sinabi ko si Gloria si Gloria, snorkeling ang sinabi ko. It's more fun to do snorkeling in the North. Kaya pwede palang magbakasyon yung hindi nagtatrabaho. Kaya di ba pinuna I'm not sure if it's true. Pakita ko lang yung ipinakita sa
social media, yung pagpuna ni Toby Tiangco. Oo, sa SMNI ito. Thank you, SMNI. May statement si Toby Tiangco, si Congressman ng Navotas, ibinigay niya sa SMNI. Hindi pumapasok si Martin Romualdez, pero present siya sa attendance. Yun o yung sinasabi ko eh. Dati, ito sa malakas nating argumento. Kung si Martin Romualdez, kongresista, pasahod nating mga taxpayer ito, huwag kayong nga dito, empleyado natin ito. Lahat yan. Lahat ng nasa gobyerno ay pasahod ng taxpayers. No? Kung si Martin Romualdez, ayon kay Toby Tiangco, ay hindi pumapasok, pero present sa attendance, ano ibig sabihin nun? Nakukuha niya ng buong buo lahat ng kanyang benepisyo. Di ba kawalang hiyaan yan? Kaya nga di ba dapat tax-free sa sahod ng mga ordinaryong manggagawa, kahit na 6 na buwan. Bakit? Ito po, one of our biggest argument. Kung si Martin Romualdez, absent pero present, perfect attendance, buo niya nakukuha yung kanyang sahod at benepisyo. Saan mo ba galing yun? Sa buwis ninyo, sa buwis natin. Kaya tayo, pumuposisyon na dapat bigyan ng tax-free na sahod sa compensation sa inyong sahod kahit man lang sa loob ng 6 na buwan, sunod-sunod. Alam ko na ang sasabihin na populist itong ating panukala. Hindi practical at just lamang, nararapat na papanahon at base sa katarungan. Bakit? Ninanakaw lang yung pera natin eh. Pinambibili lang ng mamahaling bag. Imagine mo yung bag nila. Tanong mo si Stella Kimbo. Ang bag niya, milyon-milyon. 3 milyon, 4 na milyon, 7 milyon. Bahay na po yun. Pangarap na po ng ordinaryong Pilipino yun eh. Pero sa kanila, bag at relos lang. Magagarang sasakyan, mansyon. Diba? Yung pag-aaral ng kanilang mga anak sa ibang bansa. Tayo, ang hinihingi lang natin, bigyan nyo kami ng konting luwag. Pagpahingahin nyo naman. Hayaan naman natin may uwi ng ordinaryong mamamayan yung kanilang pinaghirapan sa loob ng 1 buwan ng buo. Iuwi nila sa pamilya nila. Tanggalin na muna yung yung buwis sa sahod kahit sa loob ng 6 na buwan. Again, babalik tayo sa argumentong saan kukuha ng pantustos ang pamahalaan. Meron naman pong pera, nakita natin na napakayaman ng Pilipinas. Napakayaman ng Pilipinas. Ninanakaw lang. Nakita natin yung maleta gang diyan sa Kongreso. Kanya nakakatuwa na sa kabila ng walang kamatayan at walang kahihiyan na huwad na impeachment hearing nitong Committee on Injustice, meron pong nakabinbin pala na House Bill 6205 na akda ni Congressman Elijah Eli San Fernando na humingi ng income tax holiday on compensation. Pareho po yung aming direksyon, pareho po yung aming panukala. And before I made this as our topic today, inaral ko na rin po yung magiging counter-argument nila na hindi yan nararapat, hindi yan tama, paanong buwis. Ulitin ko I am aware of the lifeblood doctrine that taxes are the lifeblood of our economy. Ayan po yung nagpapatakbo sa ating pamahalaan. But as a matter of self-preservation ng mga ordinaryong Pilipino, we can always invoke that the government, the administration of Bongbong Marcos, who is guilty of stealing trillions of pesos from the Filipino people, they should not kill the hen that lays the golden egg. Proteksyon ang hinihingi natin kahit man lang sa pagkakaroon ng tax-free na sahod sa loob ng 6 na buwan. At most, para lang po makatulong naman ito sa inflation dito sa walang tigil at patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. And they cannot even argue na hindi pwede yan. Bakit ang mga ibang enterprise or industry
na nakarehistro at aprobado ng BOI or yung Board of Investment at nung PEZA. Binibigyan ng income tax holiday ng minsan 4 hanggang 7 taon. Taon, hindi po buwan. Pagka ikay aprobado, registered ka sa BOI, yung Board of Investment at saka yung PEZA, inaprubahan ka at nabigyan ka ng income tax holiday na pribilehiyo, ito po ay tumatakbo ng 4 hanggang 7 taon sa mga korporasyon, sa mga enterprise or piling industriya. No, dahil ang concept nila, hindi nga namumuhunan yan eh. Bakit hindi natin tingnan ganun din ang labor force natin, yung hanay ng ating mga manggagawa? Hindi ba't namumuhunan din sila araw-araw? Pag tumigil magtrabaho ang lahat ng manggagawa, isang araw lang, bagsak ang ating ekonomiya. Lahat tayo mag-absent, magtawag tayo ng national boycott, walang magtatrabaho. Halimbawa, babagsak din ang ekonomiya. So dapat ganun din ang tingin sa manggagawa. Huwag naman masyadong maliit. Manggagawa lang yan. Kaya namin binibigyan ng income tax holiday yung mga industriyang aprobado ng BOI at ng PEZA kasi nag-invest sila ng napakaraming pera. Hindi ba't dapat tingnan din natin, mag-invest din tayo sa ating labor force, sa ating labor market, sa ating hanay ng mga manggagawa? Dahil kung wala po sila, wala yung mga industry, enterprise, corporation sa BOI at PEZA approved. Wala po yan. Ngayong panahon na bigyang luwag ng pamahalaan ni Bongbong Marcos, total, ninanakaw lang naman nila yung trilyon-trilyon piso natin. And again, this comes dahil nga po, inilibing na kahapon yung ICI. Wala na po yan. Naglustay lamang po ng pera si Bongbong Marcos sa kanyang grand production, sarswelang napakalaki, pinondohan ng mamamayang Pilipino, nauwi rin sa wala. Walang naparusahan, walang napakulong na malalaking isda, kagaya ng kanyang ipinangako. December 15, may makukulong. Tapos na po ang first quarter of 2026. Wala pa rin hong nakukulong. Yung mga nagkasalat, nagnakaw ng daang bilyon sa ating mga Pilipino, laya pa rin. No, wala pong nakukulong. Kaya po, ito ang ating panukala, tax-free na sahod. Hindi dahil ayaw natin magbayad ng buwis. Kaya lang nakikita natin yung injustice. Bayad ng bayad yung ordinaryong tao, nakaw naman kayo ng nakaw. So we are paying our taxes so that we can fund their corruption. Would you want that to continue? We keep on paying our taxes so that we will continue funding their corruption. Trillion-peso corruption. Yan ba ang gusto ninyo? Kaya po dapat pag-isipan ninyo, dali ninyo itong usaping ito sa inyong si Victorino Basco III. Magagalit po si Taxman Recto niyan. Walang ginawa kundi dagdagan ang tax na pahirap sa ordinaryong tao. Kanya nga po yung mga taga Batangas, pakapalad ninyo at meron kayong Lian Lebiste, pwedeng governor yan. No? Victorino Basco III, maraming salamat at sa iyong pagsubaybay. So yun po yung ating diskurso ngayon. Batiin ko lang po yung mga iba pa, kagaya ni Yvette Arong ng Brunei, si Janet Gutierrez Santos, kagaya naming mga guro. Napakalaki ng kaltas, sana mabawasan man lang. Tama po kayo, agree ako sa mga guro. In fact, ininsulto pa kayo. Tagaluto lang daw kayo ng banye-banyerang pansit. At pagka may mga okasyon sa eskwela, taga-kabit lang daw po kayo, taga-tamtax ba? Tamtax ng mga mantel. Mantel doon sa mesa. Ganon lang ang tingin sa inyo. Pero binubuwisan tayo. Kaya nga po yung sabi ko sa inyo, ang panukalang ito ay dahil nga, yun ba ang gusto natin? Bayad tayo ng bayad ng buwis para sustentuhan yung pagnanakaw ng mga tiwali sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Pag-isipan nun ninyo yan. Si Agnes Bombita, sabi ng taxi driver kanina, di baling walang ayuda, basta ibaba ang gasolina. Tama, sabi rin po ng isang jeepney driver, hindi naman sila nanlilimos eh. Ang inihingi nila tulong pangkarga ng krudo, para sila'y makapasada.
hindi sila nangingi ng limos. Marunong magtrabaho ang mga Pilipino. No, kaya pag tayo marunong magtrabaho, dapat we should be more assertive of what we want, of our rights. Ninanakawan lang tayo eh. Why don't we campaign for a tax-free on our compensation for the next 6 months? Huwag nyo na hong pakinggan yung mga ekonomista, ay ba, hindi pa pwede yan, babagsak ang ekonomiya. Hindi pa ba? Tanungin ninyo yung ekonomista, ang isang dahilan kung bakit bagsak yung GDP natin nung third and fourth quarter, bagsak din ngayon yung first quarter, wala pong investors' confidence. Ninanakaw yung pera nating mga Pilipino. Ngayon, ninanakawan nyo lang din naman ng mga Pilipino, karapatan ng Pilipino na pagtanggol ang kanilang sarili. Yung right to self-preservation. Yun nga ho eh, when you are already starting to kill, to massacre the hen that lays the golden egg, meron karapatan pong dumipensa naman yung mga pinagkukuhaan ninyo ng pondo. No? Si Galaxy, ang daming maleta ang ninakaw nila tapos 5,000 lang ang ibibigay. Hindi man lahat nakakatanggap. Kaya nga po pati yung distribution ng ayuda mali eh. Kaya para umabot ito sa lahat, across the board, tax-free na sahod ang ating pinapanukala. Rose Quijada ng Hong Kong, si Danilo Tolentino, your thoughts and opinions are appreciated. I will continue to pray and support you every step of the way to make the Philippines alive again. Watching from Irvine, California. Thank you, Danilo Tolentino. Si Flor Lipor, malaking palaisipan sa akin. Andito sa Middle East ang gera pero walang nagtataas sa presyo ng bilihin. Pero dyan sa Pilipinas, grabe. Kasi nga po, net importing country na po tayo. Whether produktong petrolyo o pagkain. Halos lahat po ng ating pangangailangan, sabi ko nga ho, pati toothpick, pati tissue paper, pati roll ng napkin imported. Kaya that explains bakit pataas ng pataas. Si Sandra Evans ng England, Nenita Tapia ng Batangas, again, mga taga Batangas may Lian Leviste kayo dyan. Si Nick Bonus ng Doha, Qatar, Editha Datario, OFW, Maisog, Kuwait. Si Myra Abdullah ng Maisog, Kuwait, magkikita tayo April 10. Yung Maisog, Kuwait. Jen Espina ng Parañaque, Emalinda Monasterio, maraming salamat. Ganon din kay Kongan Talambo ng Paris, Bruen Blailo ng Davao. Maraming salamat Davao, maraming salamat Davao. Si Nilam ng Cebu, Joan Tanghia ng Cagayan de Oro, Marisa Saki ng Portugal, Lita Rebarbosa ng Dubai, Angela Beria ng Bacolod, Rodel Villar ng Riyadh, Aga Ponce ng San Francisco, California, Annalisa Gariando ng UAE, Big Boy Bato. Boss, lahat ng family ko sa iyo, maraming salamat, Boss Big Boy Bato. Gusto ko ang intensyon nyo para sa bayan, tuloy lang po. Maraming salamat, Boss Big Boy Bato. Angel ng Vancouver, Jean De Silva ng Siquijor, si Christopher Tuping, Primo Rodriguez ng Camiguin, mabuhay ka. Si Jean De Silva ng Siquijor, Monet Bonacruz ng Rome, Italy, si Marie ng Hong Kong, at si Nora Velarde ng Malolos, Lola Guapa ng Macau, si Zignick Hamco. Kung mahal ang ticket noong pandemic, mas mahal ngayon. OFW ako from Bahrain. Totoo po yun. In fact, mas nakakatakot nga po ito pag nagpatuloy pa. Again, pag isinara yung dalawang strait, sarado na yung Strait of Hormuz, pag isasara pa yung Bab el Mandeb Strait, malala po ang ating problema. Malala ang ating problema. Si Fime Mifi ng Macau, sana I can meet you para you can sign your book. Fime Mifi of Macau, pag nagkita po tayo, hindi man tayo magkakilala, pag nakita mo ko, kumagawi ako dyan sa Macau or sa Hong Kong, lumapit ka lang, pipirmahan ko yung iyong libro na Kingmaker. Yung librong Kingmaker, available pa po tayo. Pakikita ko po yung ating libro ng Kingmaker, para meron na namang marami yung naiinggit sa libro kong ito Kingmaker, available po ito. Tingnan nyo lang yung dyan po sa description box kung saan po makakabili online,
para po dun sa mga nag-iinggit, ito po yung aking libro, Kingmaker, iniinggit ko ho kayo. Ano? So yun po, si Mamosto family, si Martin Luther King, laya pa, ano, tama kayo. Destiny Abbey, mga OFWs na lang ang bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas. Totoo po yun. Mga OFW, napakalaki ng contribution ninyo. Yan lang naman ang inaasahan supposedly. Dahil nga wala tayong mga industriyang gumagana. Nandiyan yung ating OFW. Pangalawa, yung BPO sector. Pero yung BPO sector, into 2 to 3 years from now, on the decline po yan. At yung decline niya mabilis dahil po sa introduction ng AI. Yung pangatlo sana, na meron tayong laban, meron tayong pag-asa at pwede tayong lumaban yung turismo. Pero wala din pong nangyari sa turismo. Diba? Alam naman natin na nangyari dyan, bagsak ang ating turismo. Si Art Cabanyal o Arl Cabanyal, Sultan Kudarat, Jennifer Guapa ng Germany, John Ray Taguno ng Hong Kong, May Gonzales ng Singapore, Mini Clip PH, may kita kasi ang friends and family nila kaka-import. Si PH Update pala, maraming salamat PH Update ha. PH Update for always including me yung mga topic na nadidiskurso natin dito sa ating live. Maraming salamat kay PH Update. Kay Ains ng Israel, Ana Marie Bando ng Mauritius, si Let Guevara ng Rome, Italy, Boyet Frihinal, salamat at may isang katulad ninyo. Maraming salamat din, Boyet. Si Coach LV, number 1 ka sa list ko, Coach LV, maraming salamat. Si Osawa Ellen ng Japan, si Noel Agri ng Vancouver, John Misanes, tama mga sinasabi mo, it all makes sense. Ang problema, madaming Pilipino ang walang pakialam. Kaya po natin meron tayong pahinang ganito sa social media at may advokasya. Nais nga po nating mayangat ang antas ng pampublikong diskurso, mayangat ang antas ng kaalaman at kamulatan ng bawat Pilipino. Si Milet Jai ng Zamboanga. Si Nick Bonus, walang mensahe si Nick Bonus. Kita mo ito si may troll spotted o si troll, wag na natin pansinin yan. Naghahanap buhay eh. Semana Santa po ngayon eh. Si Annalisa Garian